Nandito na po tayo sa episode 323 ng Abot Kami na Pangarap mga kapuso. Makikita natin dito na hindi nga natuloy yung pagkasabi ni Doc Lindo ng katotohanan kay Doc Annalyn dahil dumating agad itong si Nurse Biko. At samantalang itong si Carlos talagang hindi na rin niya nasabi yung katotohanan kay Lynette. Pinangunahan siya ng takot. Sinabi niya na alam mo kung ano yung nasabihin ko sa'yo. Yung akala ko na hindi mo na ako mamahalin pa. Yung akala ko tapos na tayo. Talagang nalungkot talaga ako sa mga nangyari, Lynette. Pero alam mo, tama ka eh. Dapat talaga makilala pa natin ang isa't isa at hindi na muna natin madaliin ang bawat pangyayari. So naunawaan ito ni Lynette, no? Sabi niya, sorry ulit ha Carlos. O siya, kainin na natin tong bilo-bilo na dinala ko para sa'yo. Samantalang itong si Moira, pumasok ng kanyang kwarto upang magpaganda. Inayusan niya ang sarili niya. Nagsuklay siya. Ngayon, talagang nagmamaktol at talagang napakasama ng ugali. Sabi niya, walang niya ka talaga, Annalyn. Nang dahil sa'yo, kaya nagkaroon ako ng peklat sa ulo. Sinisisi pa kay Annalyn ha, yung pagkakaroon ng peklat niya sa ulo. Kundi dahil kay Annalyn, patay ka na sana matagal na. So bigla siyang bumaba at tinawag yung katulong. Mag-defrost daw ng chicken sa freezer dahil magluluto daw siya ng masarap na pagkain para kay Robert. Ngayon sabi nung katulong, kakaalis lang po ni Sir RJ. Hindi ko po alam kung saan po nagpunta, hindi po sinabi. Pero ma'am, bukod po dyan, meron pa po kayong isang bisita, yung pala si Balahadja, yung dati niyang tauhan. Pinuntahan si Moira kasi nga naman naniningil. Sabi niya, hindi ka pwedeng pumunta ka dito. Pasalamat ka na lang at wala rito yung asawa ko. Hindi ka niya pwedeng makita, ano ba? Sabi ni Balahadja. Saktong-sakto pala yung dating ko, ma'am. Timing na timing pala. Naniningil lang naman ako, ma'am, tungkol dun sa kulang na binayad mo. Kasi, kaya nawala ako dahil nakonfine ako. Inoperahan ako sa ulo at I'm still recovering. Samantalang tong si Lynette, naunawaan naman niya yung kalagayan ni Carlos. Samantalang si Carlos bakas talaga sa mukha niya, no? Na ayaw niya talagang lokohin si Lynette. Samantala, bumalik na tong si Moira at binayaran na nga tong si Balahadja. Sabi niya, ma'am, salamat po dito Kaso pwede mo ba makigamit ng CR? May na ako O sige doon, bilisan mo Kailangan umalis ka na agad. Ngayon itong si Doc Carlos, bumalik na ng opisina niya at biglang tumawag itong si Zoe. Binalaan siya na sabi wag nang pakasalan si Tita Lynette kasi ayaw niya itong maging stepmother at malalaman kasi ni Lynette ang katotohanan. Dahil nga sabi nga ni Carlos, kahit anong mangyari Zoe, sasabihin ko na kay Lynette ang katotohanan. Dahil siya ang mapapangasawa ko, natural. Gusto kong maging totoo sa kanya. Ibang babae na lang ang mahalin mo, wag si Tita Lynette, hiwalayan mo na siya. Pwede bang ibang babae na lang? Hindi Zoe. Mahal na mahal ko si Lynette. Siya lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ayaw kong masira yun. At ako, papaano ko? Sisirain mo na lang ako. Maraming mawawala sa akin kapag ginawa mo yan. Kapag sinabi mo ang katotohanan, please. Nakikiusap talaga si Zoe, umiiyak na siya. Nagmamakaawa siya sa kanyang tunay na ama. Meron akong kinikilalang tunay kong ama. Ayokong magkasira kami. Ayokong masira ang pangalan ko, ang pamilya namin. Gagawin mo to para sa anak mo. Kinukonsensya, sabi niya, ako na ang bahala kay Doc Javier. Ako na ang bahala sa kanya. Papakiusapan ko siya para pigilan niya ang nasabihin ng katotohanan kay Tita Lynette na mag-ama tayo. So narinig siya ni Moira. Sabi ni Moira, alam ni Doc Javier ang tungkol sa inyo ni Carlos na naputol na yung tawag niya kay Daddy Carlos niya. Sabi niya, Zoe, naputol na yung linya Narinig na ni Moira, sabi niya, of all of the sudden, ang dami na nangyari. Kailan pa? Ba't hindi mo to sinabi sa akin? Sabi ni Zoe, kasi alam kong ganyan na magiging reaction mo kapag nalaman mo to. Pero wag ka na mag-alala dahil kaya ko naman pakiusapan si Doc Lindon Si Doc Carlos, okay na siya, nagkausap na kami, nagkasundo na kami. So ang ibig sabihin si Doc Lindon na lang ang problema ngayon. Kinakailangan mong kumilos, Zoe. Tapos si Balahadja nakikinig.
narinig yung pag-uusap nila, sabi ni Zoe, "Ma'am, ayoko na makialam ka pa. Dahil lalo lang lalaki ang sitwasyon, lalo lang lalaki ang gulo. Kayang-kaya ko nang harapin si Doc Javier. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag ka na makikialam, okay?" Nung umalis si Zoe, umakyat siya papuntang kwarto, maghahanda para umalis. Pinuntahan ni Balahadja si Moira, sabi niya, "Ma'am, mukhang meron kayong problema na natuklasan ha. Alam nyo, makakatulong ako sa inyo. Itimbre mo lang sa akin, kayang-kaya kong trabahoin yan, kayang-kaya kong ligpit yan. Sabihin mo lang, makakatulong ako." Sabi naman ni Moira, "Akala ko ba umalis ka na?" So nagdadalawang isip ngayon si Moira. Nakaisip patuloy ng kademonyahan itong si Moira dahil sa kanyang tauhan. Diba? Ngayon biglang dumating si Zoe, bumaba na hagdan at nagdala ng bag. Sabi niya, "Saan ka pupunta?" "Pupuntahan ko si Doc Javier, diyan ka lang. Huwag ka nang makikialam, ipaubaya mo na to sa akin." Umalis si Zoe. Ngayon, lalo tuloy nagpasinta si Balahadja. Sabi niya, "Ma'am, tawagan mo lang ako kapag nakapag-isip ka na." Sabi niya, no? So samantalang itong si Annalyn, malalim ang iniisip. Tinatawag siya ng lola niya, sabi niya, Annalyn, ano ba? Kaya pa kita tinatawag. Mukhang malalim ang iniisip mo ha." Sabi naman ni Annalyn, "Lola, wala naman po ito, tungkol lang po ito kay Doc Lindon. Kasi po, napaka-weirdo niyang kausap kanina Napaka-seryoso niya at tinanong niya ako, sabi niya na kung sakaling ano man na mangyari, magiging handa ba daw ako? Kailangan maging handa daw ako sa ano man mangyari." Hindi ko naman po alam kung ano yun. Sabi naman ni siyang Susan, mukhang meron na naman siyang bagong problema. Pwede ba alamin mo tapos i-chika mo sa akin ha? O paano, may kakainin ka ba sa kantin? "Lola, busog po ako." "Sige, alis na ako ha. Ingat ka po." Ngayon nakita ni Annalyn si Zoe. Bigla-biglang dumating at lumalakad siya na tumatakbo. Pinuntahan niya agad itong kwarto ni Doc Lindon habang ito nag-aaral sa may pantry. Sabi niya, "Doc Javier, pwede pa tayo mag-uusap?" Sabi ni Doc Javier, "Na para saan pa?" Ngayong araw na to, sasabihin na ni Doc Carlos ang katotohanan kay Ma'am Lynette. Please lang, Doc Javier, huwag mo tong gawin sa akin. Ba't mo pa kasi pinilit si Doc Carlos sasabihin yun? Alam mo, naiipit ako Ako tong lalong naguguluhan. Ako tong lalong nagkakaroon ng problema. Para Zoe? Para maging makasarili ka? Ha? Paano naman si Ma'am Lynette saka si Annalyn? Si Annalyn nabuhay siya sa puro kasinungalingan. Panigurado lalabas din naman ang katotohanan kahit na hindi niya sabihin ngayon. Mas maganda na sabihin niya na hanggat mas maaga dahil karapatan niya yun dahil mapapangasawa niya si Ma'am Lynette. Talo silang dalawa, sabi ni Zoe, "Hindi mo kasi maintindihan Kung ikaw lang nasa kalagayan ko, maguguluhan ka rin. Malaki ang mawawala sa akin. Ang pamilya ko, masisira, magkakasira kami. Magugulo ang buhay ko." Nakita ni Zoe yung maliit na cutter, kinuha niya. Binalaan niya si Doc Lindon. Talagang sasaksakin niya, sabi niya, "Walang makakapigil sa akin, walang makakasira ng mga plano ko. Hindi lang ikaw ang pwedeng sumira ng buhay ko." Talagang desperada na si Zoe, halos mabaliw-baliw na sa mga nangyari. Pero si Doc Lindon, gustong-gusto ko yung pagkaano niya, yung yung pagiging kampante. Sa lahat ng pagkakataon, sabi niya, "Sasaktan mo ako? Sige, go ahead, Zoe. Sige, i-stab mo ako. Gawin mo yan." Sabi naman ni Zoe, "Alam mo, kung ganito rin naman ang mangyayari, mabuti pa, mamatay na lang ako. Sige na, patayin mo na ako." Sabi ni Doc Lindon na, "Zoe, huwag mong gagawin yan." Ibinigay kay Doc Lindon yung cutter. "Saksakin mo na ako. Ito naman ang gusto mo, di ba? Di ba masaya ka kung sakaling mawala ako? Di ba masaya ka kung sakaling masira mo ako?" Sabi naman ni Doc Javier, "Ano ba, Zoe?" Nakuha ni Doc Lindon yung cutter at saktong dumating naman si Annalyn, kaya nagkaroon siya ng false interpretation na misunderstood siya sa mga nangyari. Nagulat siya kasi kahit paano concern pa rin siya kay Zoe, di ba? Dahil kapatid niya to, tinuturing niyang kapatid to. Sabi naman ni Doc Lindon, "Wala akong ginagawa sa kanya, Dr. Santos." "Anong ginagawa mo sa kapatid ko?" "Zoe, ano ba?" Sabi ni Zoe, "Annalyn, pwede ba huwag kang makialam dito? Alam mo, wala naman akong problema Ang pinoproblema ko ikaw. Dahil kayo ng nanay mo ang sumisira ng pamilya ko." Sabi naman ni Annalyn, hindi niya talaga maintindihan Sabi naman ni Doc Lindon, "Umalis ka na, Doc Tanyag." Sabi niya.
Tapos si Zoe talaga natatakot kasi baka magseta si Doc Lindon. Sabi niya, sige na, Zoe, umalis ka na. Hindi na rin napigilan ni Zoe kaya umalis na to. Ngayon kinumpronta ni Annalyn si Doc Javier, sabi niya, ano bang ginawa mo sa kapatid ko? Wala akong ginagawa sa kapatid mo. Pwede ba? Ang gugulo ninyo magkapatid. Natawa ako dito eh. Sobrang husay talagang umacting ni Kenja, natural. Natural talaga kung siya magalit. Natawa ako kasi ang tahimik ng araw niya eh. 'Di ba? Mag-isa siya nag-aaral tapos inistorbo ng magkapatid eh. Naistorbo siya sa pag-aaral, sabi, kung gusto mo ng katotohanan at masagot yung mga katanungan mo, puntahan mo si Zoe, puntahan mo yung kapatid mo ngayon na siyang makakasagot niyan. Walang napala si Annalyn eh. Nasigawan siya ni Doc Lindon eh. Nagkasamaan sila ng loob, nagkainisan. Samantala si Zoe pinuntahan ni Doc Carlos at sa may park exit sila dumaan sa may hagdanan. Nakita ni Doc Carlos na umiiyak yung anak niya at naawa siya dito. Ba't anong problema? Pinuntahan mo ba si Doc Javier? Nakiusap talaga si Zoe, sabi naman ni Doc Benitez. Di ba nag-usap na tayo? Sinabi ko na sa'yo na tutuluyan kong pakasalan si Lynette dahil siya ang mahal ko. Nakikusap talaga si Zoe, sabi niya, nagpakiusap, huwag mo kong sirain. So naawa si Doc Carlos. Nako, nagpaawa na naman tong Zoe na to. Samantalang si Doc Javier, nakita niya si Ate Ning at nagtanong siya dito. Sabi niya, Ate Ning, may tatanong lang ako sa'yo. Sabi kasi ni Ate Ning, Doc Javier, may problema ka na naman ba? O sige, ano yung sabihin mo? Kapag ang isang tao meron siyang nalaman na importanteng bagay na lihim ng taong yun, pero kailangan niyang isiwalat. Alam niyang may masasaktan, may masisirang buhay na tao, pero kailangan niya itong sabihin dahil ito yung mas makakabuti. Tama lang ba na sabihin niya ito? Sabi naman ni Ate Ning, oo naman, pero depende pa rin sa sitwasyon. Sabi naman ni Doc Lindon, inalam niya kung labas pa raw siya doon. Sabi naman ni Ate Ning, ikaw naman kasi ang lihim na nakakaalam na sikreto, so party ka pa rin no. Pasok ka pa rin sa nila, sa issue nila, so damay ka. Ano ba kasi ang problema? Sabi naman ni Doc Lindon, wala, meron lang akong gustong i-consult sa'yo, diba? So sabi naman ni Ate Ning, na-enlighten siya sa mga sinabi ni Ate Ning eh. Sabi niya, diba, meron tayong kasabihan, diba, the truth will set you free, sabi niya. So umalis na nga itong si Ate Ning dahil nga dumating nga itong si Nurse Biko at kailangan siya sa ER. Samantalang itong si Zoe, tumawag ang nanay niya si Moira at inalam kung napigilan ba rin si Doc Lindon. Sabi naman ni Zoe, hindi, talagang nagmamatigas siya. Sabi naman ni Moira, kailangan natin mapigilan yan, Zoe. Kailangan mo siyang mapigilan dahil kung hindi, masisira tayo. Mawawala ang lahat ng mga pinagpaguran at pinaghirapan natin. So biglang dumating si Robert at niyakap talaga ni Moira. Dahil nga na ayaw niyang mawala ang lahat ng meron siya. Niyakap niya at talagang na-weirdohan si RJ kasi ang weird eh, di ba? Parang ang OA ni Moira, sabi niya, ano naman bang kadramahan to, Moira? Sabi ni Moira nung nakiusap siya, please lang Robert, piliin mo kami. Piliin mo kami ng pamilya mo, sabi naman ni RJ, no? Alam mo Moira, araw-araw kitang pinipili. Kaya nga ako dito umuwi, di ba? Sa'yo ako umuwi, dali kong pamilya ko. Pero huwag mo kong gagawa ng dahilan para maubusan ako ng pasensya sa'yo at tuluyan ng mawala ang amor ko sa'yo na hindi na kita piliin balang araw. Sabi niya, no? So umalis na siya kasi talagang pinapakita talaga ni Moira yung totoong ugali niya kay RJ at natutuklasan nito ni RJ. Ngayon biglang tumawag si Balahadja. Sinagot ni Moira, wala na, desperada na siya eh. Sabi ni Balahadja, ano ba? Nakapag-desisyon ka na ba? Sa araw kasi na yung sinabi ng Pecha, meron daw palang event si Mayo. Magkakaroon siya ng acknowledgement foundation sa mga doctors, bibigyan ng award. At kasama rin pala sa bibigyan ng award ay si Dr. Javier. Ako po, pwede daw nilang meron daw kasi sa kanyang client na lumapit na patayin itong si Mayo. Ipapalabas na inambush lang daw at nadamay itong si Doc Javier sa barilan, no? Ngayon nakukumbinsi na si Moira. Tinignan ni Moira yung picture ni Zoe. Sabi niya, alang-alang sa anak ko, gagawin ko to para sa anak ko at para sa akin. Desperado na ako, sige,
gawin mo kung ano ang makakabuti. Pero ito lang masabi ko sa Balahadya, hindi dapat madama yung pangalan ko kahit sino. Walang makakaalam nito. Opo ma'am, klarong-klaro. Dito na po nagtatapos sa review and recap para sa araw na to. Grabe, ang ganda ng episode ngayon ng Abot Kami ng Pangarap. Nagustuhan ko kasi gumaganda na ulit eh. Nagkakaroon na ulit ng mga suspense, mga action, di ba? Kapanapanabik na eksena ng mga nangyayari. At ito na nga, dumating na nga yung yung gunman, yung hitman. Naku, sana makaligtas po si Doc Lindon. At narinig ito ni Zoe. Dahil pinakailaman ni Zoe yung phone ng mami niya. At ang nasa kabilang linya ay si Balahadya. Kaya nalaman niya yung usapan nila ng mami niya sa kanyang dati niyang tauhan. Kinumprontan ang nanay niya, sinabi niya, utak, kriminal ka talaga. Kaya sobrang galit mo rin, nasampal na naman niya si Zoe. Sabi niya, ginagawa ko to para sa iyo, para sa kapakanan mo dahil anak kita. At ito na nga yung recognition day. Diyos ko po, sinabitan na ng medal si Doc Lindon. Binigyan na siya ng award. So malalaman natin mga kapuso kung makakaligtas ba si Doc Javier. Sana talaga makaligtas siya kasi hindi ko rin maatim bilang isang viewer or avid pa ng Abot Kami na Pangarap na meron masamang mangyari sa mga bida, sa mga mabubuti nating bida dito sa programang ito. So wag sanang mabawasan na naman ang karakter kasi mukhang magiging pangit at hindi tayo makaka-move on kung mawawala rito si Doc Javier, di ba? So yan ang mga dapat natin pakatutukan bukas sa araw ng Huwebes, September 21, 324 episode na tayo ng Abot Kami na Pangarap. At kung bago ka pa lamang sa aking channel Kapuso, please like this video at i-share mo ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi, happy viewing mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.